Indigo's POV. Bawat salita ng daddy ni Fiang tumatama sa akin na parang martilyo, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. 50 million? Paano mo naaatim na gawin ang bihag ng sarili mong anak kapalit ng pera? Tumawang matanda sa kabilang linya. Anak? Hindi ko anak si Fiang, Indigo. Anak siya ng ina niya sa ibang lalaki. Some bastard who couldn't even afford to raise her. I was just stuck with the responsibility. Natulala ako at napakarap sa revelasyon ng Mr. Conrado. Nito ko lang din napagtanto kung bakit ko si Fiang pinagkasundo sa mga ina nito sa Azuma. Gustong masiguro ng ina nito na maganda pa rin ang buhay ni Fiang pagdating ng panahon. Si Patrick at Fatima ang tunay kong anak, kaya kung hindi mo dadalhin sa akin ang 50 milyon, ang 2 yun lang ang taga-interesado makakaalis ng ligtas. Tungkol naman sa asawa mo, wala akong may papangako tungkol sa kaligtasan niya. Naparanok ako habang nanlalamig ang mga kamay ko. Dadalhin ko sa iyong pera basta siguraduhin mo lang ligtas ang asawa ko. Ani ako rito. Understood, Indigo. Basta susunod ka sa usapan na ikaw lang isa, di ka magsusumbong sa mga polis. Madali akong kausap. Pagkarating ko sa apartment ni Fatima, may lalaking nakaabang sa akin sa labas. Alam ko itong tauhan ni Mr. Conrado dahil binanggit ito sa akin na ito ang mag-guide sa akin patuloy sa loob. Na makalapit na ako sa kanya, peste. Yung kabog ng puso ko hindi biro. Lalo na may nakita akong armas na kasukbit sa tagilinan nito. Paano ko sinaktan itong asawa ko? Where's my wife? I asked, trying to keep my voice steady. Imbes sumagot, kinapkapan ako ng lalaki. Tsaka ko sana niya sana pumasok sa loob. Sumunod to sa aking likuran ang presensya nito mabigat, tensyonado habang ako humakbang papasok sa apartment. Iniyahan ang aking sarili sa kung ano man ang aking madadatnan. Pagdating naman sa loob, naabutan ko si Mr. Conrado sa sofa, prenting nakaupo. Pero maliban sa kanya, wala nang tao sa loob. Nasaan si Fiang? Tanong ko agad. Where is my 50 million? Ngumisi ang matanda sa akin. Nasaan muna si Fiang? Di ko napigilang magtaas ng boses dahil tumatakbo sa isipan ko ang asawa ko sa isang lugar sa gusaling to, natatakot at nag-iisa. Fiang was strong, fearless even, but I knew the situation would rattle anyone. She'd been taken hostage by the man she'd spent her life calling Dad. And judging by the cold glint in his eyes, he had no problem hurting her if it meant getting his money, especially since she wasn't even his blood. Hindi ako baliw, Indigo. Tsaka ako sasabihin sa'yo kung saan mong lugar po pwedeng punta ng asawa mo kapag naibigay mo na sa akin ng pera. Kayang-kaya kong isend sa account mo yun ng pera, pero bago ko gawin yon, kailangan ko munang malaman nasa ng asawa ko. Madiin kong sabi dito. Kailangan ko munang masigurong ligtas siya, pati si Patrick at Fatima, bago ko ibigay ang gusto mo. Animal ka. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Bago nito, binaba ang tingin sa kanyang cellphone. Ilang beses itong tinapik ang screen at makalipas sa isang segundo, tumunog ang sarili kong phone. Nang buksan ko ang mensahe mula rito, nanlaki ang mata ko. Picture ng asawa ko. She was tied to a chair. Nasa tapat ng tiyan nito ang ilang palupot ng lubid at nakaikot yun sa upuan. Nakatali rin ang mga paa nito at may duct tape sa bibig. Gulo ang buhok at marumi ang damit na para bang kinaladkad papunta doon. I didn't recognize the room. It was dimly lit, cluttered and looked like an old abandoned warehouse. Di ko pa alam sinong kasama ng asawa ko ron dahil wala sa picture si Fatima at Patrick. Ito lang ang kinunan ng litrato. Agad akong nagangat ng tingin sa pesting matanda na nasa harap ko. Kaliwaan, I said through gritted teeth. Isend mo sa akin ang kinaroroonan ni Fiang at isasend ko sa'yo sa bank account mo ang pera. I forced myself to sell calm even though every part of me wanted to hit him right then and there. But I couldn't risk setting him off, not when Fiang's life was on the line. Tumayo ang matanda sa sofa, tumakbang papalapit sa akin. Hawak pa rin ito ang cellphone. Tumayo siya sa tabi ko at may sinend sa akin. There is my account number. Transfer the money first and then you'll get the address where your wife is waiting. Nakipagtitigan ako sa kanya. Duda ako sa ganitong klase ng mukha. Hindi ko alam kung susunod ba to sa usapan. Bakit ba kasi ang tagal kong i-update ni Thunder? Kailangan mo na siyang i-track ang location ni Fiang para hindi ko maibigay ang pera sa matanda na to. Ano ko, baliw? Ilang armas ba rin ang asawa ko ang pwede kong bilhin doon? Ilang sandali pa muling nag-beep ang phone ko. At nang sulipan kong screen, pangalan ni Thunder nakita ko. Nabuhayan ako ng pag-asa nang mabasa ang message nito. Thunder Villagagosis. Nakita ko ng asawa mo? Nasend ko na rin sa family mo ang location niya. Papunta na doon ang mga security namin. Bukod pa sa mga pulis na dadalhin ang angkan mo.
Pero hindi ba OA na yon sa bilang yun request mong 50 security personnel? Hindi ko magawa mag-reply kay Thunder dahil ayokong magdudang matanda sa harap ko na may backup kami para sa kluhan si Fiang. Pero sapat ng balita ni Thunder para kahit papano mapanatag ako na magiging safe na siya. OA na kung OA sa bilang basta't masiguro kong ligtas ang dragon ng buhay ko. Ano? Isasend mo ba ang pera o mapapahamak ang asawa mo? Paghahamon sa akin na matanda. Kung wala lang nakabantay sa amin na tauhan ito, kayang-kaya kong umbagin ang baliw na to eh. Isang uppercut lang to sa akin eh. Bumantong hininga ko bago maring nagbaba ng tingin sa screen ko. Ayokong gawin pero kailangan. Sinend ko rin sa kanyang 50 million na galing kay Dad, but this was our temporary. We had a plan in motion. Habang papunta ako dito kanina at kausap ang pamilya ko sa group chat. Anyway, lahat sila sumagot kanina at nung nabanggit ko na 50 million ang hinihingi ni Mr. Conrado, mabilis nakaisip ng diskarte ang genius kong daddy. Sabi nito, kapag naipadala ko ang pera sa account ni G. Conrado, makikipag-ugnayan siya agad kay Tito Julian para ma-freeze ang account na yon. It turned out that Mr. Conrado banked with WeFinance as well as isang contact lang ni Dad kay Uncle Julian. Masasolve ang problema namin but, of course, we needed to follow up with multiple reports detailing why his account was being frozen. That added another layer of stress to an already tense situation. Pero nangako din si Mommy La na tutulong para mapabilis ang sitwasyon at di rin kami mapahama kapag nalaman ni Mr. Conrado na kami ang nagpa-freeze ng account nito. Nung nakita na namatanda sa screen nito ang sinend kong 50 million, nagningning agad ang mata nito at di na ako pinansin. Agad akong lumabas sa apartment para bumalik sa sasakyan ko at puntahan na rin si Fiang. Kailangan ko lang sundan na nasa tracking na sinend sa akin ni Thunder, pero saglit pa lang ako nakakalayo sa apartment na makatanggap ako ng tawag mula kay Mommy. Agad ko yung sinagot. Indigo anak, nasan ka na? Basag ang boses, parang natataranta. Pero di lang boses niyang tinig ko mula sa kabilang linya, maging ang mahinang pag-iyak ni Fiang. Mom, bakit? Nasan si Fiang? Kamusta siya? Huwag ka nang pumunta sa location na sila ni Thunder. Dumiretso ka sa ospital. Dadalhin namin doon ngayon si Fiang. Pupunta na kami. Ospital? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Dinugo ang asawa mo, Indigo. May mga kasunod pang salita si Mom tungkol sa pagkakahuli ng 2 tauhan ni Mr. Conrado na nakabantay kay Fiang sa lugar kung saan nila to inabutan at kung nasan daw sina Dad, pero di yun rumihistro sa utak niya. Tayong tumatak sa isip niyang sinabi ng mommy niya dinugo si Fiang. Bakit siya dinugo? Buntis ba siya? Kapag may nangyaring masama sa junior ko, dudurugin ko ang katawan ng may sala rito. Fiang's POV. Matapos akong itali ng tauhan ni Dad, binitbit ako nito palabas sa apartment ni Fatima at isinakay sa sasakyan. He drove to a place I didn't recognize, an abandoned warehouse far from any sign of life. Di ko kasamang 2 kong kapatid kaya't sobrang pagkaalala ko sa kanila dahil naiwan sila sa apartment kasama ng baliw namin nilang ama. Ang takbo ng isip ko nagre-replay sa sinabi ni Dad. Totoo kaya to? Na hindi ko talaga siya ama? Sa kaibuturan ko, may nagsabi sa akin na hindi siya nagsisinungaling. It explained so much, like the way he'd nearly assaulted me once in his office. His sense of entitlement towards me. Maybe he knew even that I wasn't his blood kaya hindi siya kinilabutan sa binalak niya sa akin. Pagdating sa abandonadong warehouse, hinila ko ng lalaking tauhan ni Dad papasok sa loob. Bitawan mo ko. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin, lalo na hindi pala ako anak ng kinilala kong ama. Alam ko na hindi ito manghihinayang sa buhay ko anumang oras, kaya pinilit kong kumawala sa lalaking humihila sa akin papasok sa loob. But it slapped me hard across the face, the impact forcing me to the ground. Tumahimik ka kasi, pinahirapan mo lang sarili mo eh. Dahil sa panghihina ko, hindi na ako nakakilos pa. I could only feel the cold grip of his hands nang simulan niya akong kaladkalin sa magaspang na semento. Sobrang dumit, halos kumapit na sa akin ng mga alikabok. I was helpless, my mind reeling with fear, unable to master any more resistance. Tinali niya ako sa upuan, maging ang mga paa ko. Bilang ganti, walang tigil kong pinagmumura ang lalaki na naging dahilan kaya nito nilagyan ng duct tape ang bibig ko. Wala na akong laban sa kanya, lalo pang at sobra ako nahilo sa lakas ng sampal niya sa akin bago niya ako kaladkalin papasok sa loob. A few moments later, another man entered the room. I recognized him as another one of Dad's henchmen. Someone I'd seen around before. Bahagyatong tumingin sa akin, just checking to make sure I was restrained. Then muttered something about needing to guard the entrance before stepping back outside.
Sa sumunod na 20 minuto nakatayo ang lalaki. Naiinip na naghihintay ng tawag mula kay Dad. Marahil para kunin ang utos niya kung anong gagawin sa akin. The silence was oppressive. I felt trapped, each minute stretching out in agony. Pero bigla ako nakarinig na mahinang yabag papalapit sa kwarto. The steps grew out louder, echoing in the empty space, and my pulse quickened, wondering if this was my last chance or just another danger coming my way. Pero tila nabuhayin ako ng pag-asa dahil sa mga unipormadong lalaking pumasok sa loob. Nagulat ako. Hindi lang ako kundi yung lalaki nagtali sa akin dahil sa sobrang dami nila. Hindi ko sila mabilang nang magsunod-sunod silang tumuloy sa loob na akala mo mga secret agent. Lahat sila may armas at mabilis kaming napalibutan. Pero ang armas nila ay nakatutok lang sa lalaking nagtali sa akin. Huwag kang kikilos ng masama. Sigaw ng isa sa mga unipormadong lalaki. Pero mukhang dahil sa takot ng tauhan ni Dad at taranta nito hindi ito sumunod. Imbes kinuha niya rin ang armas at mabilis na tinutok sa mukha ko na lalo pang nagpanginig sa aking katawan. Sige, magpaputo kayo at isusunod ko ang babaeng to kahit walang order ni Mr. Conrado. Banta nito sa lahat na nakapalibot sa amin. But the sheer number of armed officers surrounding us left him disoriented, his eyes darting around in confusion. Suddenly, 2 gunshots rang out in quick succession at napahiyaw sa sakit ang tauhan ni Dad kasabay ng pagbagsak nito sa maraming sahig. Maski ako nagulat sa nangyari. Sa sobrang daming nakapaikot sa amin, hindi ko masabi sinong dalawang gumamit ng armas. Ngunit nakaramdam ako ng ginhawa na mapagtanto ko, tapos na ang panganib at sa wakas, nakahinga na ako ulit ng maayos. Pagkakalag pa lang sa akin ng isa sa mga naka-uniforme, sumugod ang pamilya ni Indigo sa kwarto. Ang mommy niya, si Mr. Azuma, si Ashton, Indra, even Mrs. Villar and her husband, at mukhang kanina pa sila sa labas. The moment the ropes came off, I felt the full weight of what had happened. My body finally registering the exhaustion and relief all at once. Hinawakan ni mommy ni Indigo at ni Mrs. Villar magkabila kong kamay at ginabay na ako tungo sa exit. Si Mr. Azuma naman, Ashton at Indra lumapit sa nakabagsak na tauhan ni Dad. Kausap nila ang unipormadong lalaki pero di ko na marinig ang sinasabi nila. Nung malapit na kami sa exit, I felt something warm and unsettling trickle down my legs. Panic hit me like a wave. I knew that feeling all too well. Natigilan ako, namuo ang pangamba sa aking puso habang nakatingin sa baba o maasang hindi yun ang kinatatakutan ko. OMG! Napasigaw si Mrs. Villar nang sundan nila ng tingin ng hita ko dahil pati sila'y natigil din sa paghakbang. I couldn't hold back anymore. Tears flooded my eyes. Hubby, Ashton, Indra! Natataragtang sigaw ng mommy ni Indigo, kasunod ang yabag ng 3 tinawag nito. Na makalapit sila sa amin ay mabilis kumilos si Indra. He carefully lifted me into his arms, his face set with determination, as he carried me quickly out of the warehouse. Indigo's entire family followed close behind, their worry etched on their faces. Mabutit merong na nakaabang na ambulansya sa labas pero hindi lamang yan ang napansin ko. Bukod sa mga lalaking sumaklolo sa akin sa loob, meron pang naiwan sa labas at ang iba pa ay ilang bilang ng mga polis. Maging si Paula, Maris at ang tita baby na tanaw ko sa tapat ng isang van, doon naghihintay. As Indra brought me to the ambulance, 3 members of the medical team immediately stepped forward to assist, helping me inside. Everything after that became a blur as I was overcome with dizziness and sob. All I knew was that Mrs. Azuma climbed into the ambulance with me, holding my hand tightly as the medics prepared to take me to the hospital. Sa kabilang banda, dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata, feeling disoriented and heavy as if my body was weighed down. As my senses cleared, I became aware of the soft voices around me. Turning my head slightly, I saw Indigo's mom, along with Maurice and Paula. They were watching me closely and as soon as they noticed I was awake, they hurried to my side. Fiang, kamusta ka na? Anang ginang sa akin, but her eyes filled with worry as she smoothed back my hair. Si Maris at Paula naman ay nasa magkabilang side ko. Pareho nilang inabot ang kamay ko at bahagyayon pinisil. Kamusta ang pakiramdam mo, Ate Fiang? Sunod na nagtanong si Maris, but their concern didn't register, not fully. There was only one thought pulsing through my mind, the baby. Di ko pinansay ng tanong nila. I felt panic and my heart pounding with fear as flashes of earlier came back to me. The pain, the blood. Ang baby. How's my baby?
Tanong ko at napakong tingin ko sa ginang, begging her for reassurance. Ngunit imbes sagutin ako agad, rumihistro sa mukha nitong matinding lungkot. Kasunod ang saglit nitong pagyuko. Para tong nag-aalinlangan sagutin ang tanong ko. Muli tong nag-angat ng tingin, kinuha ng ginang kamay kong hawak ni Maris at mas lalo pa na lumapit sa akin. "Fiang," she began, her voice breaking softly. "I'm so sorry pero you lost the baby." The words hit me like a wave, a crashing force that took the breath out of me. "My baby, our baby, gone?" May narinig akong suminghot but I knew it wasn't mine dahil pinipilit kong pigilan ang hagulhol ko. Iniyaan ko lang kusang umagos ang luha sa pisngi ko. Nang bumaling ako sa bandang pintuan, I saw Indigo standing there. Maputla ang mukha with his dad and his twin siblings standing close behind him. Judging by his expression, he had overheard what his mom had just told me. Pinipilit itong pigilan ang sariling maluha but the struggle was written all over his face. Na makita ko siyang ganon, lalong bumigat ang garot sa puso ko. Lalo't itong unang pagkakataon na makita ko siyang ganon. "Indigo anak, where are you going?" Mabilis sinigat ng daddy niya ang braso nito nung dapat ay tatakbo to paalis. "Pupulbusin ko ang mga buto nila," sigaw nito. "Lahat sila. Pinaslang nilang anak ko, dad." At sa ganong paraan gumuho ang galit ni Indigo. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagbigay daan sa pagkawasak. Seeing him like that, so broken, so raw, felt like another wave crashing over me. Indigo's POV. Nakahiga pa rin si Fiang sa hospital bed. Habang nakaupo ako sa gilid niya, feeling utterly helpless. Walang tao sa kwarto dahil sinadya nila kaming iwan para makapag-usap. Lalo nang malaman ni na mom na hindi ko pala alam ang tungkol sa pagbubuntis ni Fiang. None of us had. We only found out now that our baby was already gone. 1 month. She'd been carrying our child for a month. Pero wala akong kaalam-alam. Kung hindi pa nawala, hindi pa namin malalaman, and that's what cuts the deepest. Nang unang sandali ko bilang ama ay ang ipagluksa ang anak ko na di ko malang naprotektahan. Bago ko malamang nandyan siya ang pagkawala niyang sumalubong sa akin. Walang kasing sakit. Parang love story na hindi pa nagsisimula natapos na kaagad. Mariin kong tinignan si Fiang. Mugto ang mga mata at kagagaling lang sa pag-iyak. Inabot ko ang isa niyang kamay at bahagyayon pinisil, hoping to offer even a share of comfort. Though as I felt as I lost, she did. This was the first time I'd ever seen her like this, stripped of the strength and bravery she wore every day. At naiintindihan ko ang nararamdaman niya. We had lost something so precious before we had even had a chance to hold it, to dream together about the future that could have been. It felt like a cruel twist of fate, having to mourn a life we'd only just discovered, a life that was already gone. "Kailan mo pa nalamang buntis ka?" Malumanay kong tanong sa kanya. Yumuko to ng bahagya at nagpakawala ng hangin bago nagkwento kung kailan ito nalaman at kung kailan ito plinanong sabihin dapat sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Yung first anniversary natin, anito sa akin. Habang kinukwento ni Fiang yon, halatang nagpipigil na naman to na emosyon. Di ko rin naiwasang sisihin ang sarili ko dahil kung hindi ko siya inalok ng divorce nung oras na yon, siguradong nagawa niyang sabihin sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nagawa ko sana siyang bantayan at protektahan sa lahat ng oras. Hindi sana to nangyari. Mabubuhay siguro ang anak namin at maisisilang sa mundo. Magagawa ko sana iparana sa kanya lahat ng bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero huli na. Now all I have is the empty space where those dreams should have been. A painful reminder of the life that was almost, but never could be. Ilang sandali pa'y may kumatok sa pinto ng kwarto. Kasunod ng pagbukas noon, pumasok si mom at dad. Pumesto ang mga to sa mahabang upuan sa gilid habang nasa amin ang tingin nila. Una nilang binalita sa amin na nahuli na raw si Mr. Conrado, maging ang dalawang lalaking nasa lumang warehouse sa tauhan nito hawak ng batas. Si Fatima at Patrick. Alam ko yun din ang isa pa sa gustong malaman ni Fiang ngayon. They're safe. Natagpuan sila sa bahay ni Mr. Conrado. Doon sila itinago. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga ni Fiang na parang nakahinga na maayos nang malamang ligtas na ang dalawa. Saglit pang katahimikan ang namagitan sa amin bago nagsalita si Dad. Ipagpasa Diyos nyo na lamang. Hindi lang sa inyo masakit ang nangyari, pati rin sa amin, pero isipin nyo na lang, may dahilan kaya nangyari. Pwedeng baka hindi pa panahon, o baka hindi pa para sa inyo. Kasi kung para sa inyo, hindi yun mawawala. Tumigil to saglit, sinulyapan si Mom bago binalik sa amin ang tingin. Baka kailangan nyo munang ayusin ang samahan ninyong dalawa bilang mag-asawa. Kailangan nyo muna sigurong mas patatagin pa at pagtibayin ang pagmamahalan ninyo.
Pareho kaming napayoko ni Fiang. Magkahawak kamay pa rin at nakikinig lang sa sinasabi ni Dad. Sometimes, life's challenges are opportunities to strengthen the foundation of your relationships and yourself. Imbes magtanong kayo kung ba't nagkaganto at kung bakit sa inyo nangyaring gantong bagay, try to focus on healing together. Take time to communicate openly, support one another, and rebuild trust and closeness. Consider this time as a moment to solidify the love you share, to ensure that you're ready, both as individuals and as partners, for whatever the future may hold. He paused, letting his words sink in before continuing. Tandaan nyo, di lahat ng pagkawala ay nangangahulugan ng pagwawakas. Minsan yun ang simula. Kaya patatagan nyo isa't isa. Isipin nyo kaya nawala ang anghel nyo dahil hindi pa siya para sa inyo. Para siya sa Diyos. At kaya niya kinuha dahil may binibigay siyang masigit sa gusto ninyo. Something beyond what you'd imagined. Dad's words were gentle but it hit deeply, speaking to both the pain and the hope hidden in his loss. It was like you could see the ache we both felt, but he reminded us that there was still a future to build together, stronger and more connected than before. Malay nyo, 5 pa lang kapalit. Napalingon kami na magsalita si Indra, nakasilip to sa pinto. He stepped inside with Ashton following close behind, then Maris and Sugar Pop right after. That's right, Ani Maris. Kaya wag na kayong malungkot. Isasama na lang namin kayo lagi sa prayers namin na sana sa sunod na magbuntis si Ate Fiang 5 na. Then you'll be making up for this loss in a big way. 5? Sugar Pop blinked, turning her wide innocent eyes on Maris. 5 indigo? Di ang sakit nun sa ulo. Kawawa naman si Ate Fiang. Anak ng... Natatawang high five si Maris kay Paula. Iba talaga kapag alagang Maris. She patted Poppy's shoulders proudly as if they just scored some grand victory in roasting me. Lahat sila nagpigil ng tawa sa naging komento ni Sugar Pop. Maging ako nagmo-moment, di na napigilang mapangiti. Pero buti na lang naisip yon ni Popsicle. Kahit papano, kahit saglit, naging magaan ang pakiramdam ng paligid namin. The wedding day. As I stood in front of the mirror, adjusting my tie for what felt like the 100th time, the door to the dressing room burst open. Di ko na kailangan pumihit para tingnan sinong pumasok dahil nakita ko na sa refleksyon ng salamin ang 2 kakambal ko. They strolled in with matching greens plastered on their faces. Hey! Ani Ashton. Pareho sila nakabihis ni Indra dahil hindi sila nawala sa listahan ng mga groomsmen ko. Kabilang din doon si Thunder Villasis, Jade and Wee at Moy. Look at our prankster brother, all grown up and about to get hitched. Panunokso ni Ashton at tinapik pa ako sa balikat. How does it feel, Indigo? Any last-minute jitters? Cold feet? Sudden urge to bolt? Bahagya akong natawa. Ngayon pa ba ako tatakbo kung kailan araw na ng 2 kasal namin ni Fiang? We'd finally get to say our vows with everything real between us. Ang tagal ko tong hinintay, mga 2 months. 2 months ago, noon nakunan si Fiang at halos 1 linggo lang pinalipas ko bago ako nag-propose sa kanya. Pareho namin di kayang mabuhay ng walang isa't isa kaya bakit ko pa patatagalin? Dito mabubuhay ng walang Indigo na iniirapan at tinatarayan. Ako naman hindi mabubuhay ng walang Fiang na papainitin ng ulo sa araw-araw. Sinamaan ko siya ng tingin. Not a chance. Ikakasal na ako sa dragon ng buhay ko. Remember? Tumikhim si Indra sa meryosong mukha nito. Just making sure, inihanda na namin ang getaway car kung magbago man isip mo. Natawa ako at determinadong umiling. I am not going anywhere. Sa totoo lang, gusto ko nang lumabas dito at simulan ng seremonya para matapos ang lahat at makapag-honeymoon na kami. Peste nyo kasi. Ang aga nyo akong pinainom ng pampabuhay. Parehong humalakak ang mga to nang maalala ang kalokohan nila. Pinainom nila yon sa akin first thing in the morning. Ang malalapay tulog pa ako noon at pilit lang itinayo. Vitamins daw. Dahil antok na antok ako at wala pa masyado sa sarili, tinanggap ko ang pill na bigay nila sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ashton leaned in closer, lowering his voice as if he was about to share a deep secret. Nga pala, bukod sa pill, may ibibigay pa kami sa'yo. A little pre-wedding gift, if you will. Bago ko maitanong ano yon, kinuha na ni Indra ang maliit na pakete mula sa likuran nito. Tinitigan ko to ng may pagdududa. Ano naman to? Kung 1 month supply to ng proteksyon, hindi ko kailangan. Bubuntisin ko ulit ang asawa ko, malay nyo. Magdilang anghel ka at makalima pa ako. Buksan mo at tingnan mo. Ani Indra at lumawak ang ngiti nito. Napabuga muna ako ng hangin bago siya sinunod kahit ayoko sana.
Gusto ko magbuklat ng mga regalo kapag kasama ko si Fiang, holding him up for inspection. Medyas? Couple yan, bugok? Indra said, barely containing his laughter. Consider it a reminder of what you're getting into. Meron kami magkatugmang pares para kay Fiang na nagsasabing, I won. Sa kabilang banda, I stood at the altar, hands clasped, trying to steady myself as I waited for Fiang. My heart was pounding like I'd just run a marathon, and I kept glancing at the end of the aisle, searching for the first glimpse of her. The whole place was buzzing with warmth, magaang musika, at mga bulong mula sa kapamilya at kaibigan. Pero wala sa mga tong focus ko ngayon. Nakatuon ang isip ko kay Fiang at sa sandaling magpakita ito. Nasa kaliwa ang dalawa kong kakambal. Tinapik ako ni Ashton sa balikat habang may maliit na pag-isi sa mukha. He knew exactly what I was feeling. Dahil kung meron nakakaintindi sa nararamdaman ko ngayon, siya yon. I tried to look calm, like I had it all together, but I knew they could see right through me. Ilang sandali pa nag-iba na ang tugtog, kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Napatay yung lahat sa upuan nila habang ako, para napugtong paghinga nang sa wakas makita ko na ang pinakamagandang dragon sa buong mundo. Nasa dulo to ng aisle. She looked incredible, like she was glowing, and for a second I forgot there was anyone else in the room. Her eyes scanned the crowd, a hint of nervousness in his face, until she found me and the second we locked eyes, everything else just disappeared. Di ko napigilang mapangiti pero napawi ang ngiting yon nang marinig ang pabirong bulong ni Patrick habang nasa tabi siya ni Indra. Congrats, Kuya Indigo. Opisyal na nakasign up si Ate Fiang para sa panghabang buhay na subscription sa kabaliwan mo at abnormalidad. Mula sa likuran, tinapik ako nito sa likod. Bukok din ang isang to ah. Gusto yata mag-al sa balutan ng di oras? Gusto ko sanang gantihan pero di ko ginawa dahil nakalapit na sa akin si Fiang. Sa kanya ko na nilipat ang tingin ko. Agad tong nag-angat na mukha sa akin, her eyes bright and steady, and in that moment, everything else fell away. She reached out, placing her hand in mine, and the warmth of her touch seemed to quiet all the nerves that had been bouncing around in my chest. Nagsimula ang seremonya, pero wala akong naiintindihan sa sinasabi ng officiant. My entire focus was on my wife. Nung oras ng palitan ng vow, bumuntong hininga ako bago magsalita. Fiang? Panimula ako habang nakatitig sa kanya at di mapigil ang pagngiti ko. Agad to nag-angat na mukha sa akin, her eyes bright and steady. And in that moment, everything else fell away. She reached out, placing her hand in mine, and the warmth of her touch seemed to quiet all the nerves that have been bouncing around in my chest. Nagsimula ng seremonya pero wala ako naintindihan sa sinasabi ng officiant. Fiang? First, I need to thank you for one thing, sa pasensya mo. I'm not exactly the easiest guy to be with. Alam ko maingay ako, may pagkaloko-loko, and I probably have way too much fun getting on your nerves. Pinisil kong bahagya ang kamay niya, pinilit magseryoso. But somehow you stick around. Somehow you saw something in me that I probably didn't even see in myself. You looked past all the jokes, the teasing, and the nonsense and chose me anyway. Kahit madalas di ka natutuwa sa biro ko at napapainit ko lang dugo mo. So I promise to be worthy of all that patience. I promise to keep you laughing, hopefully more than I make you roll your eyes. I promise to stand by you kahit may pagkakataon ang hirap mong intindihan at ispilingin. Umekong saglit na tawanan ng mga bisita namin. Thank you, Fiang, for loving this stubborn, crazy guy. For giving me a reason to be better and for showing me that real love doesn't need to be perfect. It just needs to be true. You've shown me that we don't have to be a sweet couple every day or say I love you every minute just to show how much we care. Dahil ang totoong pagmamahal na binigay mo sa akin ay yung kahit anong mangyari, even we drive each other crazy. Even if we don't talk to each other every other day. Or find new ways to mess with each other, we still look for each other at the end of it. We still come home to each other and that's all I ever need. And I promise you, Fiang, I'll keep choosing that love. I'll keep choosing you. Ikaw lang bubusitin ko habang buhay at magpakailanman. Napangiti kami sa isa't isa. Pansin ko na mula ang magkabila nitong pisngi. Pinahupa mo ni Fiang bago ito magsimula. She took a steadying breath. Indigo Castagner Azuma. Alam mo, sabi nila, kailangan ng isang espesyal na uri ng pasensya para makitungo sa akin at well, kailangan kong bigyan ka ng credits dahil kahit papano nakaligtas ka ng ganito katagal. The guest laughed again, and I couldn't help but shake my head, grinning.
You are probably the most annoyingly optimistic person I've ever met. I could roll my eyes at you all day and you'd still be there, all smiles, waiting to make me laugh. You're the guy who insists on seeing the bright side of everything, even my stubbornness. Indigo, you're the one who refuses to let me stay cold and closed off. The one who keeps proving to me that love doesn't have to be perfect, just real. You know what? I'm not easy. I'm complicated, moody, and maybe a bit too quick to pick a fight. But if you're still here, all in, and I know now that I wouldn't want it any other way. Saglit tong huminto at pinisil ang kamay ko. So I promise to be all in too. I promise to keep you on your toes, to be there for the good days and the bad, and to make you laugh even if it's just at my stubbornness. And I promise no matter how many times I give you a hard time, it will always come back to love, to you. Ang mga salita ni Fiang tumama sa akin ng gusto, and I felt like I was seeing all the different sides of her, the tough, the tender, the fiercely loving wrapped in that vow. This was Fiang, my complicated, impossible, and completely opposite match. But I knew I was the luckiest guy to be standing there with her. I love you, Indigo Castagna Azuma, and I always will. Di ko napigilan ang ngiti na sumilay sa aking mukha. At alam ko, malamang pagtataksalan ako ng boses ko pero wala akong pakialam. I love you too, Fiang. Nasa harap tayo ng Diyos kaya walang bawian na. Ani ako dito habang nakangisi. Kailangan mong panindigan yon dahil ngayon nakadikit ka na sa akin magpakailanman. Fiang's POV. Go on, you should head inside or you'll miss your flight. Malinaw kong sabi kay Fatima at sinusubukang panatiling matatag ang boses. Di ako yung tipong madrama kahit wala ako ibang masabi sa kanya. We were at the airport. Inatid namin siya ng Indigo kasama rin si Patrick. Pero di na bumaba si Indigo, probably sensing that this was a moment I needed to share with my siblings. Fatima held onto her suitcase handle, her expression a mix of nervousness and a hint of shyness. Her aunt, her late mom's sister, was taking her to Canada, both to study and to keep an eye on her. It was a good opportunity, one she'd wanted, so I couldn't say no. Kahit nung una, tutol ako dahil nag-aalala ako sa kanya kung malalayo siya masyado. Pero determinado si Fatima. Pumayag din ako at sinuportahan siya. She looked up at me. Simula na makulong si Dad, naging madalang ang pagkikita namin. I had seen her after I'd been discharged from the hospital and then again, briefly at the reception after Indigo and I got married. Dito komportable na pumunta sa simbahan at nanatili lang sa reception. Naintindihan ko rin ang pag-aalilangan niya at iyon naging madali. Di sa lahat na nangyari at sa bigat ng mga isya ng pamilya na bumabalot dito. Sorry Ate Fiang, huwag kayong mag-alala sa akin, mag-iingat ako ron. Dagdag nito kasunod ng mabilis na pagtalikod. I didn't say anything, I just watched her as she walked down the entrance. Nang nasa tapat na to na entrance, suminto si Fatima. Nilingon kami ni Patrick at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, binigyan niya kami ng totoong ngiti. Tinaas pa rito ang kamay at winagiway sa amin. Bilang ganti, tumayong ako at pinagdikit ang mga labi ko para pigilan ang halo-halong emosyon na bumabalot sa puso ko. Kumaway pabalik si Patrick na may banayad ng ngiti, giving her a bit of reassurance from afar. As I watched her disappear inside, I felt both the weight of goodbye and a glimmer of hope for the fresh start she would finally have. Are we late? Tanong ko habang pabalik kami sa mansyon ng mamila ni Indigo. Di rin namin kasama si Patrick dahil may sarili din tong lakad ngayon. Inihatid lang namin siya saglit sa bahay matapos namin magaling sa airport. Isang bagay ang na-appreciate ko kay Patrick mula nang tumira siya sa amin. Nagpapaalam to sa akin tuwing aalis ako, kahit kung sino makakasama niya at oo, he was still staying with us. Mukhang ayaw talaga nitong umuwi sa bahay ng daddy niya. Ayaw na nga nitong humiwalay actually eh. Di ko alam kung kanino niya ayaw mahiwalay, kung sa akin ba o sa Kuya Indigo nito. Anyway, Mrs. Villar had invited us to dinner at the mansion, and Indigo told me it was a family dinner which meant we'd likely see his entire family there. I wasn't sure why she'd call everyone together but I had a feeling my husband knew. Sobrang tahimik mula pa kanina. Di niya ako kinakausap at mukhang malalim ang iniisip. Nakaramdam to ng kakaiba, halos hindi mapakali. Ang makita siyang ganito, hindi ako sanay and I couldn't shake the feeling that he was holding back something important. Pero ayoko magtanong. Pagdating sa mansyon ng mamila niya, naroon ang lahat. He made our way into the spacious dining area at doon namin sila naabutan. Indigo's parents were seated together, leaning close and talking quietly. Sa magkabilang dulo ng mahabang table si Mrs. Villar at ang asawa nito.
Mrs. Villar's presence, as poised and regal as always, watching us enter with a warm smile. The table was already laid out with an impressive spread of dishes, clearly prepared with care and attention to detail. It seemed like we were the last ones to arrive, the final missing piece. Pero bago kami naupo sa upuan, naginiya na ako ni Indigo palapit sa parents niya para bumati, sunod sa mamila niya at sa daddy-lo. As soon as we sat down, Mrs. Villar's gaze swept across the table, her eyes resting on each of us before she finally began to speak. Pinapunta ko kayong lahat dito dahil may announcement ako. Ani pa nito sa excited na boses. Lahat ng atensyon nalipat sa kanya. As you all know, Paula and Ashton are doing well, and now, with Indigo and Fiang happily settled, napahintutot nilipat ang tingin kay Indra. It's time for you to take your turn. Next to me, I felt Indigo tensed, and I saw Ashton go still as well, casting a quick, anxious glance at his brother. Para silang mga nabuhusan ng yelo, pero si Indra ang pinaka-apektado at the-freeze pa sa upuan. Baka sa mukha ang pagkabigla at pressure na pilit itinatago. And in that instant, it all came together. The conversations Indigo and I had. Kung paano sinabi kay Indigo ni Indra na handa tong lumayo sa arranged marriage dahil may nakikita itong iba. At apektado rin si Indigo at Ashton dahil alam nila ang tungkol doon. Sinekreto nilang lahat yon, kaya ngayon ko naintindihan kung ba't kanina pa sa biyahe namin, tense ng asawa ko. Mrs. Villar's eyes stayed steady on Indra. Iho, your engagement has been decided? Of course, my ever-chismoso husband had to ask. Kanina po, Mamila. Jefferson Sauris Arcanway. Pero dahil hirap i-pronounce ng karamihan, mas kilala ito sa tawag na Ishay. She is a model. No! Putol ni Indra. No, Mamila, I'm not going through with an arranged marriage. Napakurap si Mrs. Villar sa pagtataka. Bakit? Because I already have a girlfriend. In fact, I'm even planning to propose to her. Napuno ng nakakabiglang katahimikan ng silid. Bago sumandalang kanyang ama na si Mr. Azuma, lukot ang mukha sa pagkalito. Son, anong ibig mong sabihin? Magpo-propose ka? Di ba pa nga siya napakilala sa amin? Anong klaseng kalokohan yan? Sinalipan ko si Paula. Sinubukan wag gumawa ng ingay but the look in her eyes told me she felt the same things were getting heated. We shared a quick, knowing look bago yumuko na sarili naming plato para kunwari busy sa pagkain dahil ramdam kong tensyon sa paligid. Dad, I'm sorry I didn't tell you sooner. He took a steadying breath, letting the words hang in the silence. She's just a simple girl. Di siya nagmula sa mayamang pamilya at ang hiling niya sa akin manahimik kami hanggang sa maramdaman niya na handa na siya na makilala kayong dalawa. She's a bit intimidated, honestly. Embarrassed even. So I kept things hidden for now, but the truth is, we've been together for almost, 7 months. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Mr. Azuma, kasunod ng pagbuntong hininga. Iho, di mahalaga sa akin kung siya'y simple o nagsimula sa isang katamtamang pamilya. Di kailanman naging issue sa amin noon, you know. We've always told you that we'd support you as long as you're happy. That's why you should have remembered, and you should have been honest with your mom and me. Hindi naman namin pipilitin ng girlfriend mo kung di pa siya handang ma-meet kami. Napay ako si Indra. Sorry, Dad. Kaya nga, anak. Hindi naman kami tututol kung saan ka magiging masaya. Kung sinabi mo sa amin kaagad, edi sana, mas maagang nakausap ng mommy mo ang parents ng girlfriend mo. Para naman hindi na naset up pa ang engagement ninyo. Sorry, Mom. A brief silence filled the dining room, stretching long and tense until Mrs. Villar let out a quiet sigh. Well, I won't ask any more questions. If that's truly your decision, Iho, then so be it. But understand this. There will be consequences. Hindi mo namamanahin ang nakalaan para sa'yo. Indigo's POV. 1 year and 4 months later. The clinic's waiting room buzzed with quiet chatter. Pero parang ako lang yatang di mapakali. Ikalawang check-up na to ni Fiang mula nang malaman naming buntis ulit siya. And my excitement was through the roof. Lalo na't ang tagal bago ulit siya nabuntis. Ilang beses namin sinubukan noon. Matapos kaming kasal, pinana namin na mag-aanak kami ulit pero naging mailap sa amin ang kapalaran. Sa tuwing madadelay ang period niya, inaakala naming buntis siya pero bawat pregnancy test negative ang lumalabas. Tandang-tanda ko pa nga ang pang-asar sa akin ni Indra at Ashton nung sinabi nitong expired na yung kasangga mo kaya hindi na makabuo. Pero syempre, hindi sumuko si Longlong at Moymoy. Lumaban kami para patunayan na walang expired sa amin hanggang sa ito na.
Makalipas na 1 taon at 2 buwan, 2 pulang guhit na ang lumabas sa pregnancy test ni Fiang. Habang tumatalon ako noon at tumatambling sa tuwa, si Fiang naman umiiyak. Tears of joy dahil ang tagal namin tong hinintay. Kaya ngayong 2 check-up niya, mas tense pa ako sa kanya. Naghalo sa akin ng nervyos at excitement. Nang balingan ko ang asawa ko, chill lang siyang nanonood ng video sa cellphone. Paano nito nagagawang maging ganito kapanatag? Samantalang ako, nanlalamig ang mga palad ko gayong hindi naman ako isasalang sa ultrasound. Okay, Indigo, chill. Pero ang hirap plano na't eto na. Tinawag na kami ni Dr. Santos. I practically jumped out of my seat, guiding Fiang as she settled onto the exam table. Dr. Santos greeted us with a warm smile, but I could tell she was focused, especially habang inaaral ang screen na magsimula ang ultrasound. Nang makita ko nagsalubong ang kilay ni Doktora, bahagyang tumagilid ang mukha at nakatitig sa screen, lalo akong kinabahan. Hindi ako nakatiis, sumilip ako, feeling my own brows knit together as I tried to understand. What is it, Doc? May problema ba sa anak ko? Tanong ko. Kakaiba ang pagsasalubong ng kilay nito, nakaka-tense. Paano kung sabihin itong wala namang ng anak namin? Masyado masakit ang unang pagkakakunan ni Fiang at para na ako na trauma. Yun ang dahilan kaya tuwing pupunta kami rito, hindi ko maiwasang kabahan. Agad bumaling si Dr. Santos sa asawa ko at sa akin. Napangiti ito at umiling, kasunod ang pagturo nito sa screen. Not wrong, just unexpected. There is more than one heartbeat. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Doktora. More than one? So 2 babies? Twins! Nang balingan ko ang asawa ko na mulagat ang mata niya, halatang di rin makapaniwala sa sinabi ng ubigayni niya. More than one? She looked like she was already calculating how hard it would be to push out 2 babies. Pero bago pa man ulit makapag-react isasama ni Fiang, natawa ng bahagya si Doktora. Actually, there are 5 heartbeats. Congratulations, you're having quintuplets? Lalong naimulagat ni Fiang ang mga mata habang ako na may tulala bago nagsingkin sa akin ang huling sinabi ni Doktora. 5 heartbeats? Quintuplets? Di ko na iwasang mapasigaw sa loob ng kwarto habang nakataas sa mga kamay sa ere dahil sa sobrang saya. Yes, quintuplets. Indigo Azuma, 5 ang anak. Wala akong pake sa ingay na nilikha ko dahil sobrang nangibabaw sa akin ng galak. But then, my wife shot me a glare. Indigo, tumahimik ka nga. Happy ka niyan, di mo man lang naisip yung nararamdaman kong nervyos kung paano ko sila ilalabas. Malapad ang ngiti kong bumalik sa tabi niya, humagkan sa noon niya. Kaya mo yan, sweetheart. Di naman kita iiwan eh. Nasa tabi mo lang ako kapag nanganak ka. Aabangan kong paglabas ng 5 nating anak. Akala ko mapapatawa ko to para mabawasan ng kaba, pero lalo tong kinabahan. Binalingan ni Fiang sa Doktora. 5 babies. Doc, is that even possible? How do they come out all at once? Doktora Santos chuckled, patting her on the shoulder. Don't worry, Fiang. We'll help you through this every step of the way. Quintuplets can be challenging, but it's definitely doable. Tsaka huwag kayong magtaka na higit pa sa isa magiging anak ninyo. Nasa genes ng tatay ang kambal, hindi ba? Triplets kamo sila? Wala sa sariling napatango si Fiang. Ganon man, hindi pa rin nawawala sa kanya ang kaba at pagkabigla sa balita. Inabot ko ang kamay nito at bahagyayon pinisil. Mukhang kailangan natin ng mas malaking sasakyan, Mommy. Kapag lumabas na ang anak natin, hindi na tayo kakasya sa kotse. Napailing si Fiang kahit seryoso pa rin ang mukha nito. Hindi malaking sasakyan ang kailangan mo. Malaking pasensya. Lalo na kung kasing laro mo magiging mga anak mo. Buti sana kung magmamana sila sa Uncle Ashton nila, what if sa'yo, at sa Lolo Canor nila sila magmana. Ngayon pa lang para na akong lalagnatin. I grinned, pulling her into a hug. Don't worry, Mommy Dragon. Kapag nagmana sila sa akin, akong bahala sa kanila. Hindi pwedeng hindi sila susunod sa kanilang pinuno. Bahagya itong natawa. Kahit papano napawi ang kaba nito. Loko-loko ka talaga. Loko-loko, pero mahal na mahal kita. Muli akong humagkan sa noon ni Fiang bago ko balingan sa Doktora. Dok, pwede ko na bang iuwi ang asawa ko? Sa sobrang saya ko kasi, parang gusto ko tong rewardan ng isa pang round. Bigla ako hinampas ni Fiang sa braso. Tumigil ka? Baka mamaya maging 6 pa to eh. OMG, 5? Seriously? Nagtitilis si Marisa at nagtatalon sa living room na ibalita ko kung ilan ang nasa sinapupunan ni Fiang. Di ko napigilan ulit ang tawa ko. Si Fiang naman nakayuko sa couch na para bang hanggang ngayon di pa rin maprosesong 5 ang dinadala nito. After leaving the clinic,
Fiang and I had driven straight here. I couldn't wait to tell mom and dad that their first grandchild was going to be 5 grandchildren. Sa amin sila unang magkakaroon ng apo dahil sa sugar pop at Ashton. Walang planong mag-anak, especially since Paolo was still in college. Bakit ka sumisigaw, Maris? Nilingon namin si mom and dad na makita ang pababa sa hagdan. Mom! Dad! Kuya Indigo and Ate Fiang are having quintuplets. OMG, Mom. 5 little Azumas. Quintuplets? Where did she even get that word? I glanced over at Fiang, who looked half amused, half ready to pass out, from the shock still settling over her. Mom and Dad froze, blinking as they processed what Maris was saying. 5 Azumas? Dad finally said nung nakalapit na sila sa amin sa living room. Namulagat na mata ng mommy ko, napatakip sa bibig. Indigo, 5 babies? Napangisi ako at proud na tumango. Yes, Mom, congratulations! You're officially grandparents to a whole basketball team. Sinubsob ni Fiang ang mukha sa palad nito na parang ngayon pa lang, stress na sa ideyang 5 agad ang isisilang niya. Congrats mga anak! Tila ngayon lang nag-sink in kay Mom ang balita kaya agad siyang lumapit sa amin ni Fiang. Magkasunod niya kaming niyakap, baka sa mukha niyang saya at excitement, tulad ko rin. Si Maris bahagyang natawa. Well, good luck, Coach Indigo. Let's see if that coach of yours can keep up with the 5 mini Indigos running around. Pustahan, mas mauna ka kapag tumanda si Lolo. Na mga pamangkin ko, Dad love. Guess it's time for me to retire and start training 5 little Azumas. Ilang sandali pa, dumating na rin si Ashton at Indra sa bahay. Nakasunod sa kanila ang 2 sister-in-law kong si Paula at Ishay. Napasugod sila rito dahil tinawagan ko rin sila para sa announcement namin ni Fiang. Paglapit nila sa amin, agad ako napangisit tumayo sa upuan para makipag-handshake sa 2 kakambal ko. Ako nga pala ang kakambal niyong sinabihan niyo na expired ng kasangga ko. Sino sa atin ngayon na may expired na kasangga? Everyone burst out laughing except for Ashton and Indra who looked frozen as if they couldn't believe what I'd just announced. Indra's eyebrows practically shot up to his hairline as he stared at me. 5? You mean quintuplets? Sasagot pa sana ako nang bigla akong unahan ni Sugar Pop. Opo, Kuya Indra, 5. Tapos lahat hindi pa rin napaborn screening. Napuno ng tawanan sa sala sa banat ni Paula. I gave Sugar Pop an exaggerated pout. Hoy, Sugar Pops, nagbago ka na talaga sa akin. Di mo na ako mahal. Mahal kita, Kuya Indigo. Sa katunayan, kapag sa'yo nagmana mga anak ni Ate Fiang, panigurado, matutuloy na ang pag-aawol mo sa bahay ninyo. And I'll be the first to volunteer to take you in. Alam ko kahit sa Uncle Ryan, tatanggihan ka na. That day was a match-up of shock, excitement, and endless jokes at my expense. But looking around the room, watching everyone laugh, including Fiang, who was finally joining in, I realized that this was probably the best news I'd ever dropped on them. Kahit binubuli nila ako, pero ayos lang dahil sa magandang regalo sa amin ng may kapal. Ito na siguro ang pinakamagandang natanggap namin ni Fiang at walang kahit anong mana ang makakatumbas sa ipinagkaloob sa amin. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Fiang at Indigo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aking munting kwento. Sana po'y patuloy nyo pa rin suportahan ang aking susunod na bagong istorya. Maraming salamat po and Happy New Year everyone!